Sabihin nyo, welcome October! October na, wala ka pa ring panalangin. Iba naman. Welcome na welcome mo bawat sa bago ka umupo, mag-high five. High five mo lang katabi mo, sabihin mo, ako'y excited na makasama ka ngayong araw na to. Yan, sige, pwede tayong umupo. Muli palakpakan natin ang Lord. Come on. Hallelujah. Welcome sa ating mga nanonood online. Welcome po kayo. Sa mga nandito, ako nga po pala si Pastor Fini Plata. Ako po ang Senior Pastor ng Jesus Anointed One Church Mataas sa Kahoy. And we are so blessed na bawat isa'y nakasama natin dito. Yes, maraming activities tayo. God is so good. Malapit na ang Pasko. Yes. Malapit na ang malapit na midterms. Sarap. Aral na. Malapit na rin magka-jowa si Anthony. Yun. At higit sa lahat, malapit na ang bunga. Ang malapit na ikaw, mamunga. Sabihin mo sa katabi mo, malapit ka nang mamunga. Sa mga nanonood online, share this video. And as you share this video, marami pa pong makakakilala sa Lord at marami pa pong mababagong buhay. And amen. Asaya po ngayon. Pwede pong pabuhay ng ilaw sa hall? Pwede pong pabuhay ng ilaw sa hall natin. Yan. Para po maliwanag tayo. Thank you po. So, asang panglinggo na tayo, pang-apat na linggo na tayo sa ating pinag-uusapan na fruitful. Sabihin nyo nga, fruitful. And before we continue, let's all stand up again. Come on, let's all stand up. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus. He is the anointed one. And let's declare our culture, kung sino tayo. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Pwede na po kayong maupo. And we would read again yung ating theme verse. Our verse for this month sa fruitful, pamumunga, sa John 15 verse 8, sabi po doon, when you produce much fruit, you are my true disciples. Ay, ibang version pala. Okay, by this my Father is glorified, that you bear much fruit. Tingnan mo ang katabi mo. Namumunga ba yan? O namumungang araw ba yan? That you bear much fruit, so you will be my disciples. Kapag daw ikaw ay namumunga, ikaw ay disipulo ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay disipulo ng Lord. Bago po tayo mag-continue, mayroong bang first time sa kaunahan ng pagkakataon ay nakarating sa ating Sunday service? Well, pwede po ba tumayo? Wow! Meron po ba? Meron? Pwede ba tumayo ang first time? Nahihiya. Pakakainin namin kayo mamaya ng Angus beef. Sino po ba? May first time po ba ngayon? First time. Wala, nahihiya. Taas lang ang kamay. Yun, kapopogi naman. Hindi daw. Ay, welcome na welcome. Kagaganda naman ang first time. Palakpakan naman natin ang Lord. Pwede bang high five natin, kamayan natin, sabihin mo, welcome ka dito. Yan. Ay, naku. Ano ba yan? Ano bang energy yan? Kamayan nyo. Welcome yan. Sabihin mo, ililibre kita mamaya. Yan, tama. Wag ka na. Okay. Fourth week. Pang-apat na linggo na natin at pinag-usapan natin yung first week ay ano yung purpose mo? Ang higit mong purpose, kaya ka nabubuhay, ay para ikaw ay mamunga. Ang purpose mo ay para mamunga. Makapagdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon, mapuno ang kalangitan. Yun ang higit mong purpose. At pinag-usapan din natin 2 weeks ago na
Para mamunga, hindi mo kailangan pilitin. Ano nga kailangan mo lang gawin? Manatili, manalangin. Lord, walang natututunan ng mga ari. Ano nga gagawin mo? Kailangan mo lang manatili. Kasi kapag nanatili ka sa puno, at ang puno ay maganda, ikaw ay kusang mananalangin, kusang mamumunga. Amen, di ba? Pag magandang puno at nakakabit ka bilang sanga, ikaw ay kusang mamumunga. Amen. And last week, pinag-usapan po ni Pastor Rocky na pag ikaw ay namumunga na, minsan kailangan may tapyasin at kailangan may putulin. Para maging effective ang bunga mo, kailangan may... Alam niyo, Fruit Ninja yung laro sana sa cellphone dati. Kailangan may ganong putulin. Putulin ang sungay. Masyado nang nalago. Amen. May tanong po ako. Kilala kayo sa inyo bilang ano? Kilala kayo bilang sa pogi? Sa bahay nyo, kilala kayo bilang ano? Renz, sa bahay nyo, kilala ka bilang ano? Masipag. Ikaw, Anthony, kilala ka sa barangay nyo bilang ano? Pogi de, puro pogi. Sorry. Kilala bilang masipag. Kilala bilang source. Kilala ka ng ibang tao bilang ano? Ay, yung pag sinabing, ay, ayan, yang si Susan, napakabait niyan. Dati na kailangan ako, pinautang ako niyan. Yun. O kaya, anong pagkakilala sa'yo? Ala, ayan na namang si Kauding, napaka-chismoso. Kalalaking tao. Yung ba kilala sa'yo sa barangay nyo? O kilala kayo sa school nyo? Yan, nandyan na naman yung mga course na yan. Yung mga maiingay. Nandyan na naman yung mga aeronautics engineering na yan. Walang ginagawa kundi man chicks. Ganun ba ang kilala kay Cedric? Ano ang kilala sa iyo na ibang tao? Pag tinanong, pag nabanggit ang pangalang Shena, anong kilala kay Shena? Maganda. Pag tinanong ang pangalan, yung tindahan ni Jennifer, anong kilala? Ukay, uwa, tawa, anong kilala sa'yo? Diba? Ako po, nung high school at college po ako po ay sa Batangas State University, pumasok high school and college. Engineering po ako doon. Siyempre, kilala po ako, biyaya po ng Lord, mayabang ako dati, ngayon ay nabawasan na. Kilala po ako na matalino dahil po, dati pag BSU talagang piling-pili. Piling-pili, oo nga. Pero higit po kilala po ako dati sa BSU bilang campus crush. Ngayon po, nung ako po ay, basta po ako na, tayo muna. Yan. Tayo muna hair ko. Pansin mo? Galing ni Lord. Ano? Kung hindi ka naniniwala na may kakayanan ng Diyos, kung nanghihina ka na kapatid, sa tingin mo wala ka ng pag-asa, tingnan nyo lang picture ko noon at tingnan nyo ako ngayon. Okay. Kilala po bilang campus crush po noon sa, hindi ba? Hindi. Hindi, biro lang. Sino dito yung campus crush? Sino dito yung yung kapag yung kilala sa school dahil pogi? Anthony, si Danny, sino pa ga dito? Si Lloyd, kilala si Lloyd? Si Kuatog, yeah. Si Kuya William daw dati kilala, campus crush yan. Cedric, kilala yan sa school. Mamaya. Ako po, hindi naman ako campus crush, binibiro ko lang kayo. Ito ang totoo. Kilala po ako dati sa school, college, bilang magsusugal. Ako po'y pinago na ng Lord. Kami po dati, nung sinama kong Pastora Rocky sa BSU, tapos nung lumabas kami, paglabas nung BSU, may tuklong, alam mo ba yung bangko yun, dati diyan kami nagpupusoy way. Tapos, dati boarding house ang kaklase. Diyan kami nagkakating, diyan kami nagpo-poker.
Kilala po dati ang section namin na talagang mga magsusugal, mga mechatronics, ako po binago na ng Lord. At kaya po no ako pagka-graduate at ako'y nagtrabaho, nadala ko po yun sa pagtatrabaho. Sa aming workplace noon, pag night shift, bawal kasi ang gadget noon eh. So, anong pinagkakalibangan? Tong 8, pusoy, lahat na ng uri ng barang laro, ginagawa ko noon. So, nakilala ko noon bilang ganon. Hindi ako kilala bilang, hindi pa po ako pastor noon, hindi ako kilala bilang Kristiyano. Kilala, ay, si Pini, yung laging magaling magpusoy. Yun ang kilala sa akin. Kaya nung may mga pagbaybagong trainee noon, ay diyan kayo kay Sir Fini. Ang natututunan nila hindi yung operations. Ang natutunan nila paano ang tamang pagweweigh ng baraha. Ngayon, ang sama ng image ko noon, di ba? Kung ako'y kilalang magsusugal, na-produce kong mga bunga din ay magsusugal. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Kung ikaw ay puno ng rambutan, dapat ang puno mo din ay puno ng rambutan. Pero kung ang rambutan mo ay matamis, mahinog, at tuklapin, ang bunga ay ganun din. Pero ikaw nga ay rambutan, ganun din, mapula din. Pero pag binuksan, kinain, ay sobrang asim, nasupsupin pa, ay pangit ang bunga. Kilala ang puno base sa kanyang bunga. Makikilala ka base sa iyong bunga. Buksan po natin ating mga Biblia sa Lucas 6, verse 33 to 34. Sabi po dito, Luke 6:33. Ay, hindi pala, 43, sorry. Luke 6:43. Basahin po natin. Picturean nyo po yan, yung mga walang dalang Bibles, magdala na po kayo. Huwag na tayo magpagawa ng jersey ng volleyball, Bible na lang ang bilhin natin. Tama? Bibigyan ko tigisang Bible. Amen. Sabi dito, a good tree cannot produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. Verse 44, a tree is identified by its fruit. Sa Tagalog, ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, kundi ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Tama? Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Mas maganda ang puno, mas maganda ang bunga. Kung pangit ang puno, pangit din ang bunga. Sabi sa Bible, si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Kung si Jesus ang puno, tayo ang mga sama. Ang mga sanga, kung si Jesus ay mabuting puno at nakakabit tayo sa mabuting puno, ang ating bunga ay magiging ano? Mabuti, magiging hitik, magiging sagana, matik yun. Kasi nakakabit ka kay Jesus eh. Ang tanong, ano ang bunga mo ngayon? Tanungin mo 5 tao. Kakilala mo man hindi. Sabihin mo, ano ang bunga mo ngayon? Namumunga ka ba ng kabaitan? Namumunga ka ba ng kasipagan sa bahay? Namumunga ka ba ng pagiging patient? Namumunga ka ba ng pagiging chismoso? Ng pagbabackstab? Ano ang bunga mo ngayon? Pero itong pinakatanong, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Tinawag tayo ng Diyos na mamunga, mga pagdala ng maraming taos sa Lord. Amen. At minsan kailangan nating pumunta doon. Saan, pastor, tayo pupunta? Merong isang propeta sa Biblia, ang pangalan niya ay Isaiah. Sabi niyo nga, Isaiah. Si Isaiah po ay kachat ko nung isang gabi. At nanaginip siya na may anghel. Tingnan mo katabi mo, mukha ba yung anghel? O mukha yung anghel sa lupa, sa ilalim ng lupa. Pastor, walang anghel na maitim. Meron, yung katabi mo. Nakakita siya ng anghel na may 6 na pakpak. Dami. At yung anghel na yon, may mainit na uling. Naginit, naglalagablab na uling. At sa panaginip,
Isinubo kay Isaiah yung naglalagablab na uling. Napaso sa Isaiah. Pero pinakita ng Lord, binibigyan kita Isaiah ng pananalita. Binibigyan kita propetang Isaiah ng kapangyarihan upang i-share ang mabuting balita. Pero may tanong ang Diyos. Sabi sa Isaiah 6 verse 8, ito naging tanong. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Sino ang ipapadala ng Diyos? Sabi ng Lord, sino ipapadala ko? Sino ang sasama sa amin? At biglang sinabi na Isaiah, here I am, send me. Lord, narito ako, ipadala mo ako. Taas yung kamay nyo. Taas yung kamay nyo, sabihin mo, Lord, narito ako, pinadala mo na ako, gamitin mo ako. Saan ka pinadala? Pinadala ka sa BSU Lipa. Pinadala ka sa Barangay Kinalaglagan. Pinadala ka sa negosyo mo na may pwesto na madaming nadaang tao. Pinadala ka sa KLL. Pinadala ka sa Central. Pinadala ka sa Bayorbor. Pinadala ka sa Barangay Sigo. Pinadala ka na. Ang tanong, ano ang ginagawa natin? Naalala ko po nung ako'y tinawag ng Lord na, anak, Fini, ikaw ay magiging pastor. Gusto ko maging pastor. Hindi ko alam kung bakit. Nakapayag pa. Pinapili ako ng ating mga pastor sa Batangas noon. Saan mo gustong pumunta? Sa Taal o sa mataas na kahoy? Ikaw, Roslyn, kung papipiliin ka. Sa Taal o sa mataas na kahoy? Ha? MNK? Pa rin? Okay. Ngayon, pinapila ako. Isip ko, malayo ang Taal. Ang mataas sa kahoy, malamig. Cold. So, pinadala po ako sa mataas na kahoy. Tanda ko noon, naghanap kami ng lugar dito. Ako'y natatakot kasi hindi ko alam, hindi pa ako nakakatungtong sa sinasabi nilang bayan ng mataas na kahoy. Ano kaya ang mga tao dun? Mababait o mga samlang? Magaganda ba gaya ng Tagalukban? O mga pangit kagaya ng mga taga Batangas? Yun ang mga tanong ko. Biro lang po yun, Batangas people. Hindi, Batangas ng ibang bayan. San Andres, hindi Batangas City. Wala sinabing city. Okay. Siyempre, kinakabahan ako. Siyempre, wala akong kakilala, wala kaming coordinator. No? Basta sinabi ng Lord, pumunta ka, akong bahala sa'yo. So, sumunod ako. At unashamed ako. Unashamed ako na sige, magtatayo ako ng church dito. Naalala ko noon, meron kaming ginawang event. Paano tayo makakawin? Wala pa kaming contact dito noon, unang taon pa lang. Paano kami makakawin ng taga dito? Kasi mga natin, may church sa bayan ng mataas sa kahoy na JA1. Ang mga natin, taga Batangas sa taga Lipa. Pero walang taga mataas sa kahoy. Paano kami makakawin dito? Ano kaya gagawin namin? Tada ko, may nagpaano kami na magpapalibre kaming workshop ng media, ng camera. Tapos ang ginawa namin sa mga school, sa Bikas, nagbigay kami ng flyers, o libreng workshop, ganon. Ayun, nagbibigay ako. Si Penyel, kung kilala nyo si Penyel. Alam mo yung tinitingnan ka ng mga bata, kami pa, uso nun yung kidnapan. Tapos ang dala namin FB. Parang, tapos itsura pa na, ay hindi, yan. Itsura pa namin, wala pa ang buhok noon. Ngayon may buhok na, hindi na ako paghihinalaan. Pag ako, parang yung mga bata, nag-aalang ang pumunta. So, expect namin Sabado, naka-aircon, may handang pagkain, may handang juice, naka-set up na yung mga camera. Alam niyo po kung successful yung event. Pero ilan ang pumunta? Hulaan niyo ilan ang pumunta? 2? 6? 1? Ilan yung pumunta? Wala. Walang pumunta. Pero successful ang event. Alam bakit? Kasi sinabi ng Lord, Fini, papadala
Send me. Sabi ko, Lord, send me sa mataas sa kahoy. Sumunod ako. At nagawa kami ng event, pero walang pumunta. Pero bakit naging successful? Kasi may nabago sa amin. Na kaysa sa sumuko, kaysa sa Lord, wala naman nangyari ang paghihirap namin. Hindi. Nagpatuloy pa rin kami, tumuloy pa din kami, at dahil ngayon, namunga ang mataas na kahoy. Kayo. Amen. Kung may maraming ganun kami pagkakataon nung unang taon dito, kung tumigil kami, kung sumuko kami, kung sumuko kayo, asa na ang bunga. Di ba? At minsan, Lord, ako nag-apply po akong part-time BSU. Ang prayer ko, BSU lipa. Kasi syempre, ang gagawin ko sa mga estudyante ko, hihirapan ko exam para pag sila'y nag-5, matin kayo ng church. Tama. Ay ako'y doon pinadala sa Alangilan. Sabi, Lord, kahirap naman mag-win. Mga taga doon, ang layo. Pero sabi sa akin ng Lord, anak, may pinadala kita dyan sa ngayon. Kasi may purpose ka para mamunga ka dyan. May ginagawa ang Lord sa BSU Alangilan. At alam ko, may gagawin din ang Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa ang Lord sa buhay mo. Asan ka bang school? Asan ka bang trabaho? Asan ka negosyo? Anong pinagkakabalan mo? May ginagawa ang Lord para sa iyo doon. Pastor, Catholic school lang amin. That's good. Makawin mo ang inyong mother superior. Mamaya nakanta na dyan, I'm gonna wait on you. Ang principal po namin, ang tigas ng ulo, maganda nga yun. Mawin niyo ang principal niyo. At hindi ka taga-upo lang. Hindi mo trabaho ay magpainit ng bumbunan ng upuan. Ang trabaho mo ay madami pa ang magpainit ng upuan, magdala. Hindi mo lang trabaho butasin ang upuan yan. Ilang upuan na ba nasira natin ever since? Isa. Ilan ang nasirang upuan ni Uwa lamang? Hindi kasi marami siyang nadala. Ayun, mali naman na nasa isip nyo. Ilan na? Hindi mo trabaho na taga-upo lang, gamitin mo ang ability mo. May impluensya ka, gamitin mo. Lahat ng paraan para mamunga. Sabihin mo sa mga barkada mo, alam mo dun sa church masaya. Oo, alam mo sa church dun may pakain. Minsan. Sabihin mo, alam mo, nung dati ako may problema, hindi kami ayos ang asawa ko, nung umattend ako, naisama kong asawa ko, nagkaayos kami. I-share mo sa iyong kumare, sa iyong kumpare. Sabihin mo, dati, may sitwasyon kami financially, may utang kami. Ang utang namin dati 1 milyon, ngayon 900,000 na lang. Madami pa din, pero may ginagawa, Lord. Hanggang sa masabi mo ngayon, wala nang utang. I-share mo hanggang makapagsama ka doon. Yung mga barkada mo, isama mo dito. Gawin mo ng dahilan. Pre, sama ka sa church. Maraming chicks doon. Oo nga, gamitin yung dahilan yun. Sa tunay, nawin ako dati sa ganun. Oo, dati ayoko pumunta church dati doon. Sinasabi sa akin ng aking ina, Piniki, sumama pag Sunday. Ayoko po. May maganda doon yung anak ni kapatid. Sumama ako. Sabihin nyo, gamitin nyo yun. Sino dito ang maganda? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pag may nanliligaw sa inyo, isama nyo dito. Kayo kasi, pag may nanliligaw, reply agad. Hindi. Pag may nag-chat sa'yo, hi, ang reply mo agad, sama ka sa church, linggo. Ganon agad. Tama. Tama, Chloe. Tama. Ganon. Pastor, paano pag 10 silang nag-chat? Hindi sabihin mo ganon. 10 silang pumunta dyan. That's good. Alam mo, testimony. Sa Rosario, yung kaibigan ng kapatid ko dati, si Regine, may 3 nanliligaw sa kanya. Kay Regine. 3 nanliligaw. Sabi ni Reb Eric, Pastor, dami nanliligaw sa akin. Isama mo sa church. Alam nyo, isang Sunday, di nag-aantay yung babae sa harap, dumating yung isa. So, nung ihahatid na sa loob, dumating din yung isa. Hindi alam kung sino tatabihan. O, hindi ang ginawa siya nasa gitna, magkatabi. Ay, may isa pang dumating. Ay, 3 eh. Asa na yung isa?
Ay, di ba sa sila magkakatabi ng tatlo? Testimony, yung isa doon, yung tatlo sa kanila, wala na sa church. Pero yung isa doon, next Sunday, yung manliligaw, next Sunday umattend, maraming dinala. At yung nanliligaw na yon hindi na natin. Pero doon sa mga dinala, marami ngayong leaders. Marami ngayong naging A-group leaders doon sa dinala ng manliligaw. Sabihin mo sa katabi mo, isama mo kasi ang jowa mo dito. Kung gusto mo mamunga, kausapin yung mga leaders, kausapin nyo ako, be open. Pastor, hindi ko alam kung paano. Gusto ko magpaturo. Tutulungan namin kayo. Pastor, gusto kong maraming madala. Susunduin namin kayo. Pastor, gusto kong ganito. Tutulungan namin kayo. Umattend kayo ng mentoring. Matututo kayo doon. Pero tandaan natin, lagi tayong may kaaway. Si Satan, kaaway. Ang daming sasabihin sa atin yan. Sabi, bobo ka, mapapahiya ka lamang. Pag nag-invite ka, mahina ka, di mo kaya, sabihin mo kay Satanas. And so, kung mahina ako, malakas si Jesus sa buhay ko. Bubulong sa'yo ng kaaway. Mag-i-invite ka. Pagtatawanan ka lang ng barkada mo. Sabihin mo, and so, tatawanan ko rin sila. Pag ako'y nasa langit at nasa impyerno sila. Biro lang po yun. Sasabihin sa'yo ng kaaway, bubulong sa isip mo, di mo kaya yan. Hawakan mo ang Biblia. Kung may Biblia ako sa bahay, kung manipis man, o kayo makapal, hawakan mo ang Biblia. Sabihin mo kay Satanas, wala kang magagawa sa akin. Sampalin mo sa mukha. Pak! Paano? Ganun ang gawin nyo. Sabi nga sa Romans 1:16, ay pinag-usapan natin to 2 weeks ago. Nandiyan pa ba kayo? Romans 1:16, sa ulong pa yan. Sabi doon, hindi ko pala sa ulo. For I am not ashamed of the gospel. Sabihin nyo nga, I am not ashamed. Ano sa Tagalog ng I am not ashamed? Hindi ko kinakahiya. Ano sa translation, MNK translation ng I am not ashamed? Ako ay makapal ang mukha. Sino dito ang makapal ang mukha? Taas ang kamay. Honestly, makapal ang mukha. Hindi. Sino dito nagtitiktok? Sino dito nagtitiktok? Roslyn, Kai. Uy. Sino dito nagtitiktok? Maria. Sino dito nagse-selfie post agad? Roslyn. Ibig sabihin, makapal ang mukha mo. Kasi sasayaw ka makikita ng buong Pilipinas. Ay, sala naman. May bayad na. Sino dito ang mahilig mag-video okay? Roslyn, ay lahat. Sino dito ang lagi nakakanta sa video okay? Roslyn, lahat. Sino dito ang tuwing Sunday ng 2:00 ng hapon binubuksan yun at nakakanta ng kung ano? Lahat tayo mahilig mag-video okay. Ano? Sabi, makapula mukha natin. Diga? Kaya nating mag-TikTok. Kaya nating mag-video okay. Kaya mo mag-post ng selfie. Pero pag sinabi na ng Lord, anak, i-share mo ako, nahihiya na po ako, Lord. Nahihiya na po ako, Lord. Diga? Hindi ka imagine nyo. Ang dami ngayong sa gitna ng kalsada, sila pa'y magkakaklase, sasayaw-sayaw ng gagayong-gayon. Hindi na nahiya. Nasa gitna ng SM, sasayaw ng gano'n na gagayong-gayon. Tas minsan kayong magjowa, ay popost nyo pa sa TikTok na nagluluto na nag-ano. Di ba? Tas, di ba pag nagbibidyo okay? Tas mga lasing na, and now, alam niyo yung, paano ko ipapaliwa? Yung sala talaga. Basta yung sala na talaga. Salang-sala na. Alauna na ng madaling araw nakanta pa rin. Hindi na nahiya. Di ba?
Pero, pag i-share natin yung kapangyarihan para makapagbuo ng mansyon sa langit, but honestly, bakit nahihirapan tayong gawin? Ba't nahihirapan nating gawin? Bakit? Sabi mo sa katabi mo, kapalan mo kasi ang mukha mo. Bakit kaya? Ano kung mapahiya ka, kapatid? Diba? Bakit kaya? Bakit tayo nagtitiktok kahit nakakahiya? Di ba kayo nahiya? Ba't tayo nagbibidyo okay kahit sintonado tayo? Tapos pagkatapos mo, alam mong sintonado kay my way. Parang wala nangyari. Di ba ganon? Pag nagbibidyo okay. O kaya naman may nagbibidyo okay dito ginawa ng concert. Siya na nag-input ng lahat ng number. Bakit? Kasi nag-e-enjoy tayo. Kahit nakakahiya. Diba? But hindi kaya natin i-enjoy si Jesus. Sa tunay nakaka-enjoy siya. Maraming problema, pero na-enjoy mo yung may problema dahil kasama mo si Jesus. Marami kang bayarin, pero na-enjoy mo kasi kasama mo si Jesus. Sa higit na-enjoy mo ay si Jesus. Pag natutunang ma-enjoy ang Diyos, hindi mo siya ikakahiya. Pangalawa, bakit maraming nagbibidyo okay pag gabi? O kahit tanghaling tapat? Kasi lasing. Diga? Pag lasing, nawawala ang hiya, nakapal ang mukha. Sino dito ang nalasing na? Taas ang kamay. Ako'y nataas ang kamay ha. Ito ni. Di pa kayo nala. Yan. Bilog, kailan? Di ba pag lasing, wala na. Wala na. Kakanta na ng ano nga yung sikat ngayon? Nothing's gonna change my love for you. Ought to know by now how much I love you. Pare! Daan muna din eh! Shut muna, dalam. Never much for more your love. Nothing's gonna change. Di ka kapal na mukha natin. Tayo ay nalalasing. Kanta ng kanta. Sabi sa Ephesians 5 verse 18, sabi doon, next. Sabi doon, meron nga, Ephesians 5? Wala. Yan, next nga. Sabi sa Ephesians 5 verse 18, do not be drunk with wine, because that will ruin your life. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka daw maglalasing. Sisirain lang niya ng buhay mo. Honestly, tanda ko dati, galing ako sa heartbreak. Sino ditong nalasing galing sa heartbreak? Di ka usually, ewan ko lang dito, kami nun dati sa Batangas, kapag nag-break ng jowa, ang unang gagawin mag-iinom. Kasi bakit? Bakit nga? Para makalimot. Pero tanda ko noon, nag-inom ako, makasalanan pa po ako nung binagawa ko ng Lord ngayon. Nag-inom ako, pagising ko, naiyak pa din ako. Tapos masakit pa rin ang ulo ko at suka ko ng suka. Sa tingin ko, nakatulong ba yung alak para makalimutan ko? Hindi, masakit pa din. Walang naitutulong ang alak. Ano sabi doon? Because that will ruin your life. Instead, sa Tagalog magpakalasing ka sa banal na espiritu. The term na ikaw ay nasa presensya ng banal na espiritu ay para ding ikaw ay naglalasing. Ninanakaw ni alcohol yung lasing na binibigay ni banal na espiritu. Pekeng lasing yon. Ang tunay na lasing yung pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Pag tayo ay puspos ng banal na espiritu, ay makapal ang mukha natin. I-share natin ang mabuting balita, mamumunga tayo sa iba. Gagawin mo lahat Ay di kagayon tayo pag minsan lasing, pupunta ako dun sa bahay ng aking nadako dati, may sinamahan kami barkada, di naglalasing. Pupunta ako sa bahay nila, huwag kang pumunta pare, naghiwalay na kayo. Wag na, wala na kayong pag-asa. Hindi! Gusto pa rin pumunta doon. Kakapalan pa rin ang mukha. Pag tayo ay puspos ng banal na espiritu, kaya natin gawin lahat.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa Holy Spirit ka magpakalasing. Ano kung mapahiya ka? Ano kung iwan ka na ibang tao pag shiner mo siya? Ano pag sinabi mo sa klase mo, pre, sama ka sa church? Olo, ikaw na may nagbago na. Ano kung hindi mo na siya maging kaibigan uli? Ano kung mawala ka sa circle of friends mo? Ano kung lokohin ka? Sino dito yung tinawag na kung ano-ano dahil siya ay natin sa church? Ako, naranasan ko na yon. Narasa ko ng tawaging anak ng Diyos, si Alive, si Hallelujah, si plus 10 sa langit. Ang dami na tinawag sa akin. Dati ako nahihiya pa. Dati pag nasakay pa ako sa kotse namin, tapos nandiyan ang mga barkada ko, worship song, papaltan ko muna. Gagawin ko muna ng mga ganon. Kasi nahihiya ako. Kasi sabi ng kaklas ko, pinapatugtog yung mga, yung mga, all things are possible. Niloloko ako. Hindi nahihiya ako dati. Ngayon naman, sumakay kayo, papatugtog ko yung kanta ni Bishop. Kapal na mukha ko. Sa aming faculty, dati nakakahiyang mag-pray. Online class ako. Baka mapakinggan ako mag-pray. Yun nasa isip ko, pero hindi. Okay, students, let's pray. At kita ko, marami rin palang Christian akong faculty, nagpe-pray na din. Kasi kailangan mo lang simulan sa iyo na ikaw ang unang makapal ang mukha. Na i-share si Jesus. Pumalakpak nga, makakapal ang mukha. Come on! And minsan, kapag kinapalan mo mukha mo, lalayuan ka ng ibang tao. Sino dito ang Kaya nga tinuro pala ni Pastor Rocky last week yung pruning. Sabi nyo nga pruning. Yung kapag ang sangay namumuna, nagugupit ng dahon, nagugupit ng sanga, kasi hindi nanakaw yung lakas para dun sa bungang yon, ginugupit, pruning. Kaya pala, may mga inalis ang Lord sa'yo ng mga maling tao. Kasi hindi ka mamumunga kung ikaw ay nasa maling tao. At kapag may inalis na maling tao, masakit. Diga. Kapag may tinapyas, may pinutol, masakit. Yun ang pruning. At kapag may inalis na maling tao din, masakit sa simula. Tanda ko po ng aking kapatid, si Rose Ann. Si Pastora Rose Ann sa Chaong, hindi kami nagkita kahapon. Siya ay nasa isang relationship for so many years. 8 years, 9 years. Pero maraming tao nagsasabing, maghiwalay kayo. Ayaw maghiwalay. Mahal eh. Pero alam nilang mali. Hanggang sa dumating ang point na nagkasakitan at hiniwalay. At sobrang depressed ang kapatid ko ngayon. Pero alam nyo, pinadaan lang yon at naibigay din ang tamang tao sa kanya. Kung kilala nyo, naging si Pastor Aljon, yung kanyang napangasawa. Minsan kasi, kailangan, wag kang matakot mawala yung mga tao na sa tingin mo masaya ka. Pero deep inside, hindi nakakatulong sa'yo. Tahimik nyo. Natatakot ba mawala kayo sa mga barkada nyo? Mga barkada nyong masaya kayo, hey. Pero alam mo, pinag-uusapan niyo, alam mo, yung si Clarice, kita ko, sama-sama naman kung magsuot ng ikaw na mabuti ang kalooban, nadadamay ka na, ay oo nga, tsaka naman yung kapal ng noo, tas ang mag-headband pa, hanggang dini na sa Natatakot ka na mawala sa circle of friends kasi barkada eh. Sikat kayo sa school eh. Pero alam mo, hindi nakakatulong sa'yo. What? It's okay na umalis ka tapos pag-usapan ka. What if okay lang mawala sa'yo yung circle of friends mo na instead na magtulungan kayo na maging mabuting tao, ay nagtutulungan kayo na pagchismisan yung kapitbahay, yung anak ni Aling Maring. What? Di pala what if.
okay lang na mawala yung mga maling tao. If you desire talagang mamunga, aalisin ng Lord yung mga maling tao. Pero, ibibigay yung dapat na para sa iyo. Amen. Napalapak si Zion. Palakpakan natin ang Lord. Next picture. Last na tayo ito. Next. Merong istorya ng isang fox at isang armadillo. Meron ba? Yan. Yung armadillo, yun. Yung fox ay yun. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Ngayon yung fox, gustong patayin at kainin yung armadillo. Tinry niyang atakihin. Pero anong ginawa ng armadillo? Bumilog dahil matigas yung shell. Parang bola at hindi matake. Kinabukasan ng ginawa ng fox, nagpunta siya sa puno at nung malapit ang armadillo, tumalon. Gumawa ng bagong technique. Pero ang ginawa lang ng armadillo, bumilog. Sumunod na naghukay ang fox para matrap yung armadillo. Pero nung nahulog sa bumilog lang yung armadillo at wala pa rin nagawa ang fox. Hanggang sa sunod-sunod na araw, anong technique, ang daming ginawa paraan ng fox. Ang daming ginawa. Naggawa ng apoy, tumawag ng kalamping fox. Pero hindi siya manalo sa armadillo. Kasi ang ginagawa lamang ng armadillo ay bumilog. Isa lang ang ginagawa ng armadillo. Hanggang sa sumuko ng fox. Sino ang nanalo? Yung maraming ginagawa o yung isa lang ang ginagawa? Minsan kasi, para makasunod tayo, para tayo'y mamunga, wala na tayo dapat masyadong maraming hada. Isa lang ang gawin mo. Isa lang ang gawin mo. Magdala ng tao. Yun lang. Kung marami kang ibang ginagawa, nagpapakagaling ka na gumaling sa mga online games o kaya sa ganito, ganyan, o kaya sa ibang bagay, siguraduhin mong para mamunga. Pero kung napakarami mong ginagawa, dami mong excuse, ang dami mong barkada, ang dami mong sinasamahan, hindi ka mamumunga. Minsan kailang isa lang ang iyong gawin. Si Elon Musk, yung sikat ngayon, isa sa mayaman tao, scientist, may-ari ng Twitter. Sabi ng kanyang dating asawa, kung bakit siya naging successful. Si Elon Musk, marami siyang sinabihan na no. Ibig sabihin, marami siyang tinanggihan. Kailangan mo minsan mag-no sa napakaraming tao, sa napakaraming sitwasyon, sa napakaraming emotions. So, napakaraming bad habits. Next po, sabi nga doon, you will win with your nose. Magtatagumpay ka kapag marami kang tinatanggihan at na-oo ka lamang sa isa, sa kaunting bagay. Hindi porket nagyayak yung barkada mo, oo ka na. Hindi ka porket sinabi ng kaibigan mo, may inutos sa'yo, natatakot kang mapahiya kaya susunod ka kahit hirap ka na ikaw lang nagawa. Tanggihan mo. Kapag alam mo, nagagastos ka pero nag-ipon ka, tanggihan mo. Say no. Kung nagyakag ang barkada mo, alam mo Sunday, tanggihan mo. Kapag nag-invite ka at sinabi nila, nako, ako po ay busy, tanggihan mo. Sabihin mo, hindi ako naniniwalang busy ka. Sabihin mo, tutulungan kita sa school after, tutulungan kita sa gawain, sumama ka lang. Kailangan marami ka minsan tanggihan. May mali kang relasyon, tanggihan mo na. May mga maling tao na kaya-impluensya sa'yo, tanggihan mo na. May mga maling pagkakataon, mga maling habits, puyat ka lagi, tanggihan mo na ang puyat. You will win with your nose. At maganda, sa bawat ginagawa natin, para sa Lord. This is my last verse. 1 Corinthians 10 verse 31. Sabi doon, so whether you eat or drink, whatever you do, anumang ginagawa mo, gawin mo to para sa Lord. Amen. Palakpakan natin ang Lord ngayong oras na ito.
And I believe tayo ay mamumunga, tayo ay magiging fruitful, marami tayong madadala dito. At makikilala ka bilang mabuting bunga. Para maging mabuting bunga, dami natin pinag-usapan. Tatanggi ka, kakapalan mo mukha mo, sabihin mo lang, Lord, kung saan mo ako pinadala, go ako. Pero alam nyo, pe-pray na ako, masaya ang mamunga. Tama? Ang saya kaya na maraming nadadala sa Lord. Ang saya na marami tayong kasama dito. Amen. At alam ko, gagamitin ka ng Lord para mamunga. Let's pray. Let's bow down our heads. Let's close our eyes. Tingin lang sa Lord. Magkatitingin sa kasama mo. Lord, salamat Lord sa buhay ng bawat isa sa amin dito. Salamat Lord sa napakaraming kabataan, kalalakihan, kababaihan, mga mommies, mga daddies, sa napakaraming employees, mga AP, mga young adults, young pro. Na nandito, salamat sa napakaraming tao na nandito. And I pray, kami ay mamumunga. Tulungan mo kami na tumanggi sa mga maling tao, mga maling pagkakataon. Tulungan mo kami na kapalan ng mukha. Tulungan mo kami, God, na yes, padala, na mamunga kung saan mo kami pinadala. Bless each and everyone here. And I declare the month of August, it will be a very fruitful month. Mamumunga kami hindi lamang sa kaluluwang madadala sa iyo. Mamumunga kami sa bawat aspeto ng buhay namin. Sa aming relasyon, sa aming kalusugan, sa aming kaisipan, sa aming mental health, at sa aming financial. Bawat isa dito ay mamumunga. I declare in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you. We honor you. Pinabalik namin sa lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa natatanging pangalan ni Jesus. Lahat ng mamumunga ay magsabi ng Amen. Palapakan natin sila. To God be all the glory.